Sabrina, I know what you're trying to do, pero alam mo ba, instead of helping me, you gave me nightmares. Magiging totoo lang ako sa'yo. Kung patuloy ka maging ganyan sa akin, hindi mo makukuha ang pagmamahal ko at maging respeto ko. Daniela, saway sa akin ni Papa. Tumayo ko, di pinansin ang pagsaway ng aking ama, habang si Sabrina bakas ang pagkagulat sa sinabi ko. Tumayo siya at naglakad palapit sa akin. What did you say? Umisi ako na marinig ang pagkaubos ng pasensya niya sa kanyang sistema. Pero imbes pansinin ko siya, humakbang ako sa gilid para makita si Papa. I need to rest. Give me time to rest, or I will not go to Center Point next week. Napatayo ang aking ama sa upuan. Naningkit ang mata ng tumingin sa akin. Si Sabrina ay hinawakan ako sa braso pero agad ko tong hinila para bawiin ang braso ko. Are you threatening me, Daniela? No, I'm just telling the truth. I'm tired. Akmang lalabas ako ng opisina ng bigla, magsalita si Papa. Kapag umalis ka sa opisinang to ngayon, hindi ka na makakabalik sa sunod na linggo. I will be removing you in your position. Napangisi ako na marinig ang tinuran niya. Daan-daan akong umarap sa kanya bago tinapunan ng tingin si Sabrina. Alright then, remove me all you want as if I care. Hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin yon. You can remove me in Del Rio Holdings. Actually, that's good to hear, Papa. At least wala na ako ibang isipin kundi a Center Point. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba papayagan kitang hawakan ng Center Point na walang pahintulot kaling sa akin? Oh, as far as I know, Center Point is owned by Lolo Raul. It's not yours, Papa. Naglakad siya palapit sa akin. Why are you doing this, Daniela? I looked around and tried to appear as if I don't know a single thing. Because you won't let me look around and try to appear as if I don't know a single thing. Okay, pahinga lang ba ang kailangan mo? Okay, rest. Hindi mo kailangan sumama sa amin ng tita, Sabrina mo. Kumunot ang noon ni Sabrina na marinig ang sinabi ni Papa. Aliam, hindi ba't mahigpit kong sabi na kailangan kasama siya sa dinner? Na meron ako ipapakilala sa kanyang sigurado ako magugustuhan niya. What's wrong with you? Calm down, Sabrina. Gusto ng anak kong magpahinga. I crossed my arms and raised my eyebrows to Sabrina. Also, I am not interested to anyone right now but myself. My papa wants me to be selfish and think of business. I hate blind dates and I'm not interested in boys, just so you know. Papa heaved a huge sigh. He raised his hand and tapped my shoulder. Go home and take a rest, Daniela. You need it. I smiled widely. I know that he would do that. Alam ko hindi niya ako kayang palayasin sa kanyang kumpanya dahil alam niyang ako lang ang tayong daan niya para makuha ang Center Point. Bago ko lumabas, ginitian ko pa ng ubo ng tamis sa Sabrina. I waved both of my hands to them before I went out of the office. Oh, saan ka pupunta? Papasok ka na, ang aga pa. Napahinto ako sa paglalakad na marinig ang boses ni Kuya Aaron. Nang bubaling ako sa kanya, doon ko siya nakita na nakaupo sa solo-seated sofa sa living room. Hawak niya ang kanyang mug. Mukhang inom na sana siya pero nahinto nang makita niya ako. At ano yung mga dala mo? Props? Buwaba ang tingin ko sa paper bag na hawak ko. Props? Maybe. May mga damit kasing nakalagay sa loob niyon. Umuwi ka pala. Akala ko sa hospital ka, kuya eh. Tumaas ang kulay niya na marinig ang sinabi ko. Muling baba ang tingin niya sa paper bag na hawak ko. Maaga akong papasok ngayon. May mga kailangan akong gawin kaya may dala ako nito. For work? Sandali ako nag-isip. For work nga ba ito? Pwede naman. Pwede rin pang alis sa mga peso sa work. Ngumiti ako kay kuya at tumango. Nakatulog ka naman ba ng maayos? Baka naman parang ang puyat mo, Daniela, ha? Kapag may nangyaring di maganda sa'yo, akong malalagot kay mama. Umuso naman ako. Bakit ako'y wala naman akong ginagawang masama? Kaya nga, pinapaalalahan lang naman kita. Nakanguso akong lumabas ng unit. Ano ba yan? Dapat chill lang ako ngayong araw eh. Tsaka dapat positive vibes para mas maging maayos ang gagawin ko ngayon. Hindi ko ginamit kayo ng aking sasakyan para hindi ako mabuko kung sakaling magkahulihan. Imbes na rin sa guard dumaan, umikot ako doon sa gilid ng building. Dumaan ako sa fire exit. Nakarating ako na maayos sa floor ng opisina ko. I went inside at binaba ko mga blinds nang sa gayon wala makakita sa akin sa loob. Mabilis ako nagbihis ng 3 payong na damit at bahagyang ginulo ang aking buhok para mapagkamalan akong multo. I checked my appearance on the body mirror. Bagay na bagay sa akin ang ganitong outfit para talaga akong cruel person. Nang matapos ko ng pag-aasikaso sa aking katawan, saka ako naglagay ng itim na lipstick sa labi ko. The reason why I'm doing this is because of Sabrina. Magmula nang una ko siya makita sa building na to, halos napansin kong araw-araw na walang patid ang pagpunta niya rito. Minsan nauna siya kay Papa. Papa goes to work early as well. This is my last day in the company. Might as well make it memorable. At syempre, para makuha kong itsura ni Sabrina.
Kumuha rin ako ng camera para kunin na maging reaction niya. The moment I'm done, pinatay ko ng lamp sa aking kwarto. Wala pang tao sa labas kaya pumeso na ako sa may tagong parte ng lugar na daraanan ni Sabrina. Kinuha ko rin ng remote para sa mga ilaw. Kailangan magpatay si Leon. Ingat na ingat pa ako dahil baka makita ako ng CCTV. Wala akong planong ibabakod sa takutin siya at pagmukhain siyang nababaliw. Naghintay ako ng ilang minuto. Nang makita ko siyang lumabas ng elevator, alam kong inang oras para matupad kong aking plano. Pagpindot ko sa remote, talaga nagpatay sindi ang ilaw. Huminto siya at lumingon sa paligid. Using the remote, I played another button. Yung tawa ng isang bata sa mga horror movies. Sino yan? Kabadong tanong niya. Pigil na pigil ang aking tawa habang nagre-record ako ng video. Unti-unti lumalabas to kaya naman mas lalo siyang kinabahan. Dali-dali siya naglakad papasok ng opisina ni Papa. Sa pagkakataong yun, naisipan kong ilabas ang huling bala ko sa umagang yon. Ang aking sarili. I was using a mask. A Halloween mask nang sa ganon, hindi ako makita at makilala ng kahit sino. The moment she enters, agad niyang ibinaba ang blinds ng opisina. Napasimangot ako. Ano ba yan? Akala ko ba matapang siya? She started calling someone, pero tinuloy ko pa rin ang ginagawa ko. She is just so scared. Pagkatapos ko makuha ang video na kailangan ko, tumakbo na rin ako paalis. Di nagtagal na kaninig ako ng pagdating ng mga gwardya. That time, nagpanic na rin ako. Paano ko maabutan nila ako? I ran towards the stairs. Bababa. Ako naman ngayon nahirapan maghanap ng mapagtataguan. Nasa first floor na ako at merong mga tao. Mabutit nakasuot pa rin ako ng damit ko at pinatong na lang ang props ko. I went to the CR and changed my outfit. Sa aking bag, meron akong 2 pantuwid ng nakasuot na damit. Handy itong iron roller na dala ko. Tinapon kong gamit sa basurahan sa first floor. Nagpanggap ako may ginagawa. Hindi ako ganong nakilala ng ibang nandoon, kaya sa tingin ko'y safe naman ako. Patungo ko sa elevator, nang mapatayin ako sa entrance door ng building. Bahagyang nandakay ang aking mata na makitang pumasok doon sa Jayden. Sandali siyang napahinto na makita niya ako pero nagtuloy-tuloy pa rin para masabayan ako. Hindi namin binati ang isa't isa dahil baka may makapansin. Pero pagpasok namin sa loob, agad akong bumaling sa kanya. Anong sadya mo rito? Tanong ko na hindi tumitingin. He looked at me pero hindi siya umiti. Of course, may CCTV pa rin sa loob kaya naman kailangan namin maging maingat. Visiting you. Nag-arkong kilay ko sa sinabi niya. Kidding. I'm here for a meeting. I will meet Sabrina Acosta today. What? Irritable kong tanong. About business. I tried not to scoff pero hindi ko napigilan ang sarili ko. I'm sorry, it's just that, I hate her, right? Tumango naman siya. But this is important. Yeah, sure. I want to hide my disappointment in him. Pero hindi ko magawa dahil sa sobrang sama ng loob ko. Hanggang makarating kami sa tamang floor, hindi ko na siya pinansin. Paglabas namin ng elevator, nagulat ako na bigla niya akong hilahin patungo sa labas ng staff room kung saan madilim sa parating yon. Kumunot ang noo ko sa ginawa niya. Bakit? Magkasalubong ang kilay na tanong ko. Dahil madilim, hindi ko gaano makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero nakaramdam ako na may lumalapit sa akin. Naramdaman ko rin ang hininga niya sa mukha ko. As expected, mabango. Namiss kita. Bulong niya sa tenga ko at hinawakan ko siya sa braso. Not here. Aalis sana ako nang hawakan niya ako sa braso at hilahin pabalik. Nagulat ako nung hilahin niya akong muli. Binuksan niya ang staff room at tinila ako papasok doon. Walang CCTV sa banda roon kaya ligtas pa rin naman. Ang kaso hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan. Pagpasok namin sa malit na staff room, kinuha niya ang phone at binuksan ang flashlight app nito. Nakatitig lang ako sa kanya. Jayden, tawag ko sa pangalan niya and he breathed deeply. Sorry, dapat di ko ginawa to. Sobrang namiss lang talaga kita. Sa pagkakataong yon, binitawan niya na ako. Bago pa siya tumalikod, agad akong tumingkad para dampian siya ng halik sa labi. I miss you too. May mga gabing pakiramdam ko'y mababaliw na ako. Pero kapag iniisip ko sa Jayden kahit papaano, kumakalma ako. Sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Damang-dama ko ang pagkabog ng dibdib niya. Nakawakan niya ako sa aking bewang para hilahin sa kanya. Humawak din ako sa batok niya para malalayan kong aking sarili. Nagkatitigan kaming muli bago niya ako siilin nang malalim at masuyong halik. Ang kanyang kamay marahang humaplos sa aking bewang. Unti-unting tumataas sa aking tiyan hanggang makarating ito sa aking dibdib. Nagpakwala ako ng mahinang ungol dahil sa ginawa niya. Namiss ko rin ang hawak niya at kusa ko na ibinaba ang hawak kong bag. Jayden's hands are fast. Agad natanggalan 3 botones na suot kong blouse at inunahok ng aking bra, making him able to touch my breast. Pero di lang yun ang ginawa niya. Marahan siyang yumuko.
at napatingala ako na maramdaman ang dulot nito sa aking katawan. I don't know what's going on pero inayos ko yun para hindi magkusot mamaya. Whatever we're doing right now, it's kind of thrilling. Paano kapag nahuli kami dito? Agad ako yumakap kay Jayden. Binuhat niya ako at sinandal sa pader at unti-unti kong naramdaman ang pagkaskas at mabilis niyon na paggalaw. Hindi ko napigilan ang sarili. Kaya naman, sinipat kong oras sa aking wristwatch at nalaki mga mata ko na makitang alas 7:30 na. Mabilis ako nagbihis. Sa labis sa pagmadali na unahan ko pa si Jayden. Hey wait! Aniya na makita akong palabas ng pinto. Dali-dali akong bumalik para balikan siya. See you around. Tinitigan ko ang kanyang mukha. Ang gwapo mo ngayon. Narinig ko siyang humalakak na mahina lang sa sinabi ko. Paglabas ko, inayos ko din agad ang sarili ko. May ilang mga nakasalubong akong bumati sa akin. Nakangiti din naman akong bumati sa kanila. Nang mapadaan ako sa opisina ni Papa, nakita kong tila nagkakagulo ang mga tao roon. Di ko mapigilang mapangis na nakikita. Sabrina is disappointed and seemed to have a problem. What happened to you, tita? Kunwaring tanong ko pagkapasok ko sa opisina ni Papa para makiusyoso sa mga nangyayari sa loob. Kunwari hindi ko alam kung bakit nagkakagulo roon. Napansin ko ang mga empleyado na papadaan na panay ang ligon sa pinto ng opisina. Kaya naman lumapit ang guardia doon at sinara ang pinto. Inawakan ni Papa sa braso si Sabrina at inalalay na maupo na muna. Tell me, what happened? Aniya kay Sabrina sa masuyong tono ng boses. Gusto ko mapairap na makita ang kaartehan ng babae. I don't know. Pumasok lang ako tapos bigla na ako nakarinig ng kung ano-ano. Nagpatay-sindi ang ilaw. Pagkatapos nakarinig ako ng tawa ng isang bata. Pagkatapos na makapasok ako dito sa opisina mo, nakakita ko ng taong nakamaskara sa labas. Baka naman prank lang sa'yo yun, Sabrina. Baka may kakilala ka na gusto kang takot o pagkatawaan. Umiling si Sabrina. Hindi ko alam. Kahit prank lang yun, kahit ano pa man ang dahilan ng gumawa nun, sigurado ako may plano siyang masama sa akin. I smiled inwardly. Paano niya nalaman ang tukol sa plano ko? Mukhang matalino talaga siya, ha? Baka naman wala lang yun. Kumalma ka muna't ang sabi mo may hinintay kang businessman. Umangat ang kilay ko nang maalalang sinabi sa akin ni Jayden kanina. Natatakot ako, Eliam. Anito habang humihikbi. Niyakap pa siya ni Papa sa harapan ko. Di ko tuloy napigilang mapairap. Nakita ni Papa reaksyon ko pero wala siya nagawa kundi pandilatan ako ng mga mata. Businessman? You will be meeting with someone, Sabrina? I asked. Katulad kanina nagpanggap akong muling walang alam. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Papa. Pinanasan ang kanyang luhat saka tumango sa akin. Yes, someone you knew so well. May pa-blind item pa siya. Di na lang sabihin ng diretso kung sino eh. Kilala ko rin naman tinutukoy niya. Ilang sandali lang ang lumipas na may kumatok sa pinto ng opisina ni Papa. Nasa labas pa lang sa Jayden, nakita ko na to kaagad. Mabilis ako nag-isip ng kung anong reaksyon ang dapat ko ipakita. Pero sa kalagitnaan ng pag-iisip, napili kong wag na lang mag-react. Kunwari na bigla ako at di ko alam kung anong aking gagawin. At syempre, ang ending scene, mag-walkout ako. Dahil doon alam kong nakakaramdam ng sense of fulfillment sa Sabrina without her knowing that it was I who actually won today's game. Pagpasok ni Jayden sa loob, sandaling nagtama ang aming paningin. Pagkatapos walang gana ako lumabas ng opisina ni Papa na hindi nagsasalita. Through my peripheral, nakita kong nakangis si Sabrina. Bumalik na ako sa aking opisina. Ang agenda ko lang naman ngayon, kunin ang mga gamit na importante sa akin. Pagkatapos inihatid na ako sa center point. Kagaya ng pangako ko kay Chantal, kasama ko rin siya sa paglipat. The original plan, dapat, ihatid ako ni Papa sa main building ng center point. Pero dahil sa nangyari, hindi na siya nakasama. Inihatid na lang kami ng driver niya. Hindi ko maiwasang kabahan. Unang beses kong pumunta ng center point, ang kagandahan lang, kahit ang sulok yata nito ay alam ko. Inaral ko kasi ang blueprint ng building ilang linggo na nakalilipas. Pagbaba namin ni Chantal, mayroong mga nakaabang na mga staff sa labas. Pagpasok sa entrance, sabay-sabay yumuko ang mga ito. Lumapit sa akin ang direktor ng center point na si Alex Domingo. May edad na rin ang lalaki. Magandang umaga, Mr. Rio. Anito at saka inilahad ang kanyang kamay sa harapan ko. Good morning, Mr. Domingo. Just call me Daniela. Ngiti lang ang natanggap ko rito. Baka sa kanyang reaksyon ng pag-aalala na makita ko. Marami na nasa isip niya hindi niya ako makakasundo. Ilang minutong lumipas, nakita ko si Lara na naglalakad. Nakasunod sa kanyang isang babae na sa tingin ko ay ang kanyang sekretarya. Kung mataray si Lara, mataray din ang mukha ng assistant niya. Good morning, Gab. Good thing you're not late. Ani at saka pinasadahan ng tingin ng kabuuan ng aking katawan. Nice outfit. Napatingin ako sa suot ko.
I agree. Nagsuot talaga ako ng magandang outfit ngayon dahil itong unang araw ko sa Center Point. Thanks. Sagot ko at saka ibinaling sa ibang bagay ang aking paningin. Lolo Raul and my dad is waiting in the conference room. Let's go. Nauna si Lara kasabay ang kanyang assistant sa paglalakad. Habang ang direktor naman si Mr. Domingo sumabay sa akin. Tahimik ito at di gaano nagsasalita. Pero kapag meron siyang pagkakataon, sumusulyap siya sa akin. Tila ba pinag-aaralan niyang mabuti ang aking pagkatao. Nang bumaling ako sa kanya, agad siyang umiwas ang tingin. Nang makarating kami sa conference room, agad tumayo si Lolo Arthur para lumapit sa akin at yumakap. Mabuti naman at nakarating ka. Kala namin di ka napupunta. Kumunot ang aking noo. Why not, Lolo? Hindi pa ba ang call time ay 9 in the morning? Mas maaga pa nga ako ng 30 minutes. Kumunot din ang noo ni Lolo. What do you mean, Apo? Akala ko ba nilinaw ni Lara sa'yo na alas 8 ang call time? What? I checked the email personally. I see what's written in there, 9 in the morning. Sumenyas ako kay Chantal na ipakita ang email kay Lolo. Nang makita ni Lolo ang tamang sinasabi ko, bumaling siya kay Lara na nagkibit balikat lang. I smirked. Nice. She is good at playing games, ha? Imbes pansinin kami ni Lolo, inayos na lang ang upuan. Siya ang humila sa upuan naming dalawa ni Chantal. Pinalagpas naman yun, Lolo. He started talking habang naglalakad kami sa upuan. Before I sit, I checked the chair first. Nang makita ko may dumi sa bandang dulo nito, ay lumapit ako sa upuan na dapat uupuan ni Lara. Umangat ang kanyang kilay dahil sa ginawa ko. Bakit? Hindi ka uupo? Nakangising tanong ko. Mas dala nag-arko ang kanyang kilay. That's my seat, Daniela. Kunwari naman na-shock ako. Really? Oh my gosh, sorry. Pero nauna ako ikaw na lang dyan. Umupo na ako kaagad. Sa tabi ko naman, naroon na si Chantal. Tahimik na nag-aasikaso ng mga documents. Lara, hindi ka pa uupo? Tanong ni Lolo sa kanya. Nakita ko ang pag-aalala sa itsura ni Lara. Alam ko na agad na yun ang plano niya. Naglagay siya ng dumi sa dulong parte ng upuan para akong madumihan. Ngayon nagbabackfire sa kanyang ginawa niya. Wait, let me change the chair, Lolo. May dumi kasi. Lolo waved his hand. Make it fast, Lara. Tanghali na hindi pa tayo nakakapagsimula. Tumawag si Lara ng staff at nagpadala ng bagong upuan. Pangiti-ngiti ako habang nakaupo sa kabilang upuan. When the meeting started, I became so much focus of the presentation. Lolo has delivered. Lara presented too. Pinakita sa akin ang mga bagay na kailangan kong pagtuunan ng pansin sa pagpapatakbo ng kumpanya. Lahat ng bagay na sa tingin ko'y kailangan palaguin at unahin, yun ang nilagay ko sa akin listahan.